guys, andito nga pala kami sa Manggapo at kami ay mag-i-interview about sa ecosystem. So tara, samahan nyo kami. Let's go! This study talks about the geographical hidden gems brimming with terrestrial wonders of Barangay Manggapo, one of the 46 barangay in the municipality of Sipaocat in the province of Camarines Sur. Manggapo is situated at approximately 13.7569, 122.9888 in the island of Luzon. Elevation of these coordinates is estimated at 29.1 meters or 95.5 feet above mean sea level. Its population was 637 only, according to the 2020 census, enveloped by a tapestry of geographic features. This small community stands as a testament to the involvement of land and life, where the terrestrial ecosystem shapes both the environment and the livelihoods of its inhabitants. Remarkable geographic features which collectively make up the Earth's terrestrial ecosystem affect the plants and animals that live there as well as the landscapes itself. The diversity of landforms on our planet, which range from tremendous mountains and deep valleys to flowing rivers and wide deserts, provides an incredible variety of habitats for life. Gaining knowledge about how geographic characteristics affect the terrestrial environment can help us better understand nature. Honorable Oliver Gabriel Agagawad of Manggapo highlights the barangay abundance of fibers, captivating mountain scenery, and fertile soils, supporting abundant crops. The diverse habitats in mountainous areas facilities the coexistence of various plant and animal species. Valleys with their access to water and fertile soil are prime location for agriculture and human settlement. Additionally, rivers plays a vital role by providing nutrients that support ecosystems. Various livestock animals are raised in the barangay for both personal consumption and commercial purposes. Barangay Manggapo faces environmental challenges such as a waste accumulation from visitors and deforestation for fuel. To ensure the sustainability of its rich biodiversity, the community and local council are taking actions including tree planting. What is the uses and importance of ecosystem? Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkain, tubig, hangin. Tumutulong din ito sa pagpapalamig ng klima, pagpapaganda ng hangin. At sinusuportahan din ito yung pagpapaganda ng lupa para tumaba yung lupa. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng tirahan na pinagmumula ng pagkain para sa iba't ibang uri ng hayop. Ang benepisyo naman na sa ekonomiya ay ang mga ecosystem ay nagbibigay ng mahalagang mapagkukunan tulad ng troso, isda, halamang gamot at mga sangkap para sa mga gamot na nabibili natin sa pharmacy, ganun. What are the laws or ordinances protecting the forest ecosystem? And dito naman sa lugar namin may batas at ordinansa na nagpoprotekta sa kagubatan. Ito yung tinatawag na Environmental Protection Act. Ito yung pagbabawal ng illegal logging, pagtatapon ng basura, pati na rin yung pagsunog ng kagubatan. Yung mga kasama namang sa pagpapatupad nito ay yung lokal na pamahalaan na naatasan ng gobyerno, tulad ng mga barangay official, mga ganyan. Tapos ginagagawa sila ng monitoring, investigasyon at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga lumabag ng batas at ordinansa na ito. Pwede yung DNR or EMB. What are the threats to the ecosystem? Dito naman sa banta sa ekosistema ay dito yung pagputol ng kahoy, yung illegal logging, tapos pati na rin yung yung pagpatay ba ng mga
yung mga endangered na animals. Tapos siyempre naapektuhan nito yung ekosistema. Naapektuhan nito yung mga tirahan ng mga hayop. Tapos dahil pag wala nang tirahan yung mga hayop, numuunti na yung nila, yung populasyon nila namamatay. Dito naman yung nagiging dulot nito ay katulad yung pagkaubos nga ng puno, nagbabago yung klima, tulad ng sa ngayon sobrang init, minsan naman maulan. Tapos pagka pabago-bago yung klima, yung mga hayop natin, mga namamatay sila. Suggest a possible solution to the threat. Dito naman ay ang maganda ay palakasin yung pagpapatupad ng batas, palawakin, paabutin sa ibang tao para malaman nila yung kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan. Sa pagpapatupad naman ng regulasyon tulad ng pagtapon ng basura ay dapat maiwasan dahil may mga kemikal na nakakaapekto sa sa ecosystem, sa habitat ng mga hayop. Mapalakas natin yung programa. Sa pagbabago-bago ng klima ay kailangan natin ng mas malawak na pag-research at pagpapalakas ng strategy para sa climate change adaptation at mitigation. Kinakailangan din ng international cooperation upang matugunan ang mga matagalang apekto nito, katulad na lang ngayon. Good morning po. Bakit po mangga po ang tawag dito sa lugar nyo? Good morning, man. Kaya daw tinawag na mangga po ang lugar na to dahil daw noong panahon, yung mga bata, nakakita sila ng mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Hindi nila yun maakyat dahil mataas. Ginawa nila, nagdampot sila ng mga batong maliliit at binato nila yung bunga ng mangga para malaglag yun at makain nila. Ngayon po may dumaan na dayuhan. Tinanong yung mga bata kung ano daw bang lugar na yung narating niya. Wala naman maisagot yung mga bata. Kaya nag-isip yung dayuhan, ano nga bang barangay ito? Ngayon, pinangalanan niya yun na mangga po. Iyon, hanggang sa lumaon, iyon na yung pangalan ng barangay namin, Barangay Mangga po. It's time to double our efforts in helping the earth heal. Make a conscious efforts to choose what's good for the planet. Take part in programs and initiatives for the environment. Make contributions to earth conservation causes. Bakit ganito? Wait! Bakit? Alam niyo bang bawal magtapon ng basura sa kapaligiran sapagkat ito ay nakakasira sa ating kalikasan? Upang makatulong sa ating kapaligiran, tayo ay maglinis at huwag magtapon ng basura. Kaya upang makatulong tayo sa kalikasan, tara, tayo ay maglinis! Ang paglinis sa ating kapaligiran ay nakakatulong sa ating kalikasan at ang hindi pagtapon ng basura ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkasira ng ating kalikasan. Tayo ay magtulong-tulong na linisin ang kalikasan at kapaligiran at ating iwasan ang pagtatapon ng basura sa kagubatan, maiwasan ang pagkasira ng ating kapaligiran at magamit pa ito ng mga susunod na henerasyon.